Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Hello, I'm I'm Reformado. I'm Malu Reformado. yes, we are now in PIPA, Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes. By the way, medyo malungkot ang presentation ngayon, no? Because this is about the sting of death. Last Thursday, ang amin pong parish priest na si Father Chris passed on from this life to his eternal place in heaven. Medyo malungkot kasi Nakakamiss yan sa Oo. Father. Pero pag iisipin natin, yung pupuntahan niya, nakakainggit. Oo. Di ba? Kasi masaya doon. So, he's now trying to enjoy the promise. Ito na yung katuparan ng promise ng ating Panginoon that He has prepared a place for Father Chris. Amen. So, Ngayon, tatalakayin natin is the paragraph 256 of Amoris Laetitia. sa Amoris Laetitia 256. 256. Ito po yung book. No? Yan. Okay. So sabi dito, it consoles us to know that those who die do not completely pass away. And faith assures us that the risen Lord will never abandon us. Thus, we can prevent death from poisoning life, from rendering vain our love, from pushing us into the darkest chasm. The Bible tells us that God created us out of love and made us in such a way that our life does not end with death. St. Paul speaks to us of an encounter with Christ immediately after death. Sabi niya, my desire is to depart and be with Christ. With Christ after death, there awaits us what God has prepared for those who love Him. The preface of the Liturgy of the Dead puts it nicely. Although the certainty of death saddens us, we are consoled by the promise of future immortality. For the life of those who believe in you, Lord, is not ended, but changed. Indeed, our loved ones are not lost in the shades of nothingness. Hope assures us that they are in the good, strong hands of God. Amen. Yun. So, ang isa kasing kaya natin gustong pag-usapan ito, yung death or kamatayan, yan ang kadalasang kinatatakutan dito sa mundo. Pagka napakinggan mo yung mga pangako ng ating Panginoon, hindi na tayo takot doon. Takot tayo yung paraan. Yeah. Kung paano Baka ako- masakit. Yeah. Yan nga yung prayer ko, Lord. Gusto ko yung natutulog lang ako. Parang wala lang. Pati mag-aalaga, hindi naman hirapan Oo. mag-alaga, di ba? Kung bakit natatakot sa death, because parang katapusan na ng buhay. Ang ating Panginoon, we are part of His life in immortality. After our life here on earth, pilgrim lang tayo rito, no? Maiksi lang ang time natin dito. Pero talagang mahaba is our life with God. Yeah. Yun yung Totoo yun. pangako niya, eternal life. Alam mo, kaya nga pagka iisipin mo, kunyari, hindi mo iniisip yung life after death, yung wala kang Diyos, no?
mayaman ka, naku, meron ka lahat. Di akala mo ang saya-saya mo na. Pero yung isang makikita mo na may life after death, siya, itong isa kasi may katapusan eh. Kaya ayaw niyang mamatay, natatakot siya. Samantalang yung mahirap, yung may sakit, pero naibigay na niya kay God yung buhay niya, gustong-gusto na, Lord, kunin mo na ako. Diba? May mga ganun pang nagdadasal. Kasi na-realize nila na naramdaman nila yung presence ni God sa buhay nila. And the more na pag namatay ka, makikita mo na siya. Makakasama mo na siya. Ngayon pa lang ang presence pa lang yan eh. Ang saya-saya na pag talagang niyakap mo ha. And the more na pag nandun ka na. Kaya dapat excited tayo, di ba? Yung buhay mo rito sa mundo will determine kung saan ka pupunta. Will you be in heaven or doon sa impyerno? So lahat tayo gusto natin will be in eternal life with God. Kasi masaya ron. Alam natin because dito pa lang sinusunod na natin lahat ng utos na ating Panginoon. And we believe that it is truly a great reward na nandun tayo. Ang nakakatakot kasi, yung sabi ng iba, sana pagka kinuha ako, yun ready na ako so that I am assured that I will be in heaven. Yes, sana. Ako, ang pinaniniwalaan ko naman, kasi sa ngayon, medyo klaro naman yung kanyang mga utos. Kung susundin mo yan, you will be in heaven. So, sino ba nakakaalam kung sa langit ka o hindi ka mapupunta sa langit? It is you. Meron ka lang clue. It is you. In fact, parang hinihintay mo na lang. Alam mo kasi kung talagang nasusunod mo lahat yung kanyang utos. Totoo. Lahat naman merong paraan. Kumbaga sa kwan, hindi ka talaga maliligaw because God is always there. Nandiyan ang Holy Spirit to guide you. You are always given a chance na pagka nagkamali ka, magko-confess ka, hingi ka ng tawad kay God, balik ka na naman sa Kanya. Wala talagang katalo-talo. Tapos, ang isang assurance niya, even up to your last breath, talaga namang may chance na ibibigay sa iyo na makakahingi ka ng tawad sa Kanya. Talaga ikaw ang magdidictate kung saan ka mapupunta. It is your choice. Now, bakit ba natin gustong sundin ang utos niya? Kasi kung sinusunod natin ang utos niya, kahit dito pa lang sa mundo, our life would fully be joyful. Yes. Complete ang joy mo pagka sinusunod mo siya. Yes, that is true. Oo. Totoo. Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, tayo lang kasi, tayo yung may gusto na maging malungkot tayo yung gusto na mag-worry tayo. Sinasabi na nga sa Bible na nga yun di ba? Tapos yung death, sabi niya, huwag kayong matakot. God pala na kung talagang nabuhay ka ng tama dito, no? Na you journey with the Lord, ang ganda ng masaya ka. I believe talaga that God is faithful. Lahat ng pangako niya ay totoo. And alam ko rin that God is powerful. Na kaya niyang labanan anuman ang mga tukso na ibinibigay sa atin. We just need the grace. Yung grace naman, available naman lagi sa atin yan. Yes. So sa atin pa rin lahat nakadepende. Yes. It is how we cooperate doon sa lahat ng mga binibigay ng Panginoon sa atin. Saka yung desire natin talaga. Oo. Nagtutoo talaga na gusto natin. Kung peke lang yung gusto mo, di ba, na gusto ko, pero gusto mo pa rin pera kaysa kay God. Wala. Matindi kasi ang tukso Material rito. sa bagay, di ba? O kaya yung iba naman masyadong obsessed sa mahal nila sa buhay, no? Parang natatakot sila na, naku, yung anak ko, baka hindi yan mabubuhay pag wala ako, kaya ayoko pang mamatay. Ay, hello, si Lord, mas nababantayan niya yung mga anak natin kaysa sa atin. Ibigay natin talaga lahat sa Kanya. Siya ang bahala. Totoo yan. Matindi kasi ang tukso dito sa mundo ibabaw. Tapos yung tukso na yan, actually yung mga commercial, so everything, yung mga gustong ipakita sa atin ng mundo, yan yung mga material na bagay, no, which is nothing as compared to what our Lord is giving us. Yan ang
pagkain ng unhealthy food, ang hirap pigilan di ba? Talagang bawal, Yung masarap. baboy. Pero yun yung magdadala sa iyo after that. Doon mo naman makikita Alam na niyo bakit gano'n mahirap yung kasi andun yung test natin di ba? Kaya nga tayo nandito Kasi sa langit, super bait ang mga tao doon. No, hindi pwedeng hindi pure ang spirit mo. Kaya kailangan dito pa lang, tinetrain na tayo kung pwede ba tayo doon. Kaya ang hirap ng test natin dito. Pero ang bait pa rin ni Lord kasi itinutulungan pa rin niya tayo. Kaya talagang wala tayong katalo-talo. Tayo lang talaga ang nagdedesisyon kung saan natin gusto. So ngayon nga, napakinggan ninyo to, saan nyo gusto? Di ba, ano na yung title natin? There's a place for Oo, talagang, us. Di ba? talagang yan ang totoo. Di ba? Naniniwala talaga ako dyan. Kaya nga, dito pa lang sa mundong ibabaw, talagang I tried my best na masunod yung kalooban ng Diyos because it is truly a joy to follow the will of God. Yan. Kaya lang natin sinasabing mahirap kasi hindi ka sanay, hindi mo pinapractice ang sarili mo to be obedient Yes. to what God wants us to do. Kaya itong statement na tinuturo sa atin dito ni Pope Francis na pagka talagang ninamnam natin to, dapat mawala yung takot natin sa death. Yan ang gusto niya. Bakit mawawala? Kasi alam natin na may pupuntahan tayo. Tuturuan tayo kung paano. Kasi gusto mo sa langit pumunta, edi gawin natin yung tama. No, nasabi na namin sa lahat ng mga sinasabi namin dito na kung paano, ang dami yan, may misa, may mga sacraments, i-avail natin lahat yun. Kaya wala tayong katalo-talo. Kaya kunyari, may namatayan sa atin, alam natin yung storya na to, hindi tayo masyadong malungkot, pero life goes on, no? Hindi ka magmumukmok, no? Magdadasal ka palalo, di ba? Meron pang magdadasal para sa iyo. Kaya talagang ang ganda na malaman natin ito. Yung iba ayaw nila itong pag-usapan No? Morbid ba? Morbid ang tawag doon. Oo, parang, hoy, ano ba yan? Ano ba yung pinag-uusapan? Magandang pag-usapan yan. Ako, gusto ko ito pag-usapan kasi ito yung ayaw nilang pag-usapan kasi may takot yun Pag ayaw Ito pa naman ang pag-usapan. pinakamaganda actually, how to achieve your destiny. Marating mo yung destiny mo. Tagaytay, pag-usapan natin Tagaytay. Yeah, Pag-usapan yung pupuntahan natin sa langit. Oo, sa kabilang buhay. Ganon din yun. Kaya dapat excited tayo. Kasi, pero makikita natin si God doon na super bait. Naku, walang problema doon. Doon na talaga lahat. Tapos lahat, habang nandun, lahat ng naimo mo, mapagdadasal mo pa. Yes. So, Oo. talaga naman. Naniniwala rin ako na if you really want to go to heaven, sundan mo lang sa mga choices mo, no, that you are going to choose. Ang ipipiliin mo lagi is that which our God wants you to do. Yan naman nasa katuruan yan, nasa Bible, sa misa, sa mga nakikita natin, sa mga kasama natin. Yan, susundin lang yan. Amen. And so, every time na meron kang mga gagawin, meron kang iniisip, you will always have a choice. Yes. So, sabi nga ni Father Dave, kung ano ang mga choices mo, that will determine kung saan ka pupunta. Yes. Okay. Bye. Bye-bye.